Arestado sa entrapment operation ang isang abogadong kakapasalang sa bar exam ngayong taon dahil sa pangingkil at pananakot sa kanya mismong kliyente. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. May unang balita si Jonathan Andal. Dali kami. Nagagalaw. Yung sa attorney ano? Pangalan mo? Anong pangalan mo? Na-arresto ko kayo sa salang travel extortion. Sa kanya mismong opisina, inentrap ng NBI ang babaeng abogadong ito at dalawa niyang staff. Ang atraso, pangingikil umano sa kanilang kliyente na tinakot pa umano nilang ipinapapatay daw ng nakalaban nila noon sa kaso. Kita pa sa mesa ang 300,000 pisong hinihingi umano nito sa kanyang magkapatid na kliyente. We were so scared and hindi po namin alam yung gagawin. Sinabi po namin sa kanila if kung pwede kaming tumawag ng pulis. Ang sabi po daw nila is hindi pa pwede kasi madadamay daw po lahat, papatayin daw po lahat. July 15, kung hindi daw po kami makakapagbigay, papasukin daw po yung bahay namin. Maski daw po yung mga batang anak namin, papatayin at gagamitin para lumabas kami at mapatay. Sabi ng NBI, kapapasalang sa bar exam ngayong taon ng inaresto nilang abogado. Kinuha siyang abogado para ireklamo for deportation yung Chinese na may atraso dito sa kanyang kliyente. At ang nangyari, natalo yung kaso, hindi na ipa-deport. Kwento ng magkapatid na nagrereklamo, matapos matalo ang kanilang kaso, sinabihan daw sila ng kanilang abogado na may kinontratang sindikato ang Chinese national na kinasuhan nila noon. 600,000 pesos daw ang ibinayad para mapatay sila. Pero hindi raw ito itutuloy kung tatapatan daw nila ang bayad ng kalaban. Dahil kakilala naman daw ng staff ng abogado ang sindikato, pwede raw humingi ng discount. Kahit daw po 600 yung binayad ng kabilang party, 400,000 na lang daw po ang dapat naming ibayad para hindi na daw po matuloy ang pagpapatay sa aming magkapatid. Gusto na naming tumawag sa pulis. Ang sinabi po nila, wag kasi contact yan ng Chinese. So lahat yan contact yan ng Chinese. So na-feel po namin na wala talaga kaming kakampi kundi sila. Kaya po naging ganun yung tiwala namin talaga. Naniwala po kami. Sa 400,000 pesos na hinihingi, 100,000 daw ang naibigay nila sa kanilang abogado na bayad daw para payagan silang makatakas at makalipat ng tinitirhan. Pero pagtataka ng mga biktima, bakit sa abogado nila idadaan ang perang ibabayad nila sa umano'y sindikato? Ang pera po is dumadaan po sa isa sa mga staff ng attorney na kinuha namin, which is yun po yung medyo nakakapagtaka. Ang pinagdadalhan daw po nila ng pera, ang leader ng sindikato na meron silang connection is nakakulong daw po. Sinubukan ng media na kunan ng pahayag ang abogado at dalawa nitong staff, pero tumanggi sila. Pero huwag niyo po kami tutukan ng camera. Ride po namin to. Hindi na po kami umpisa pa lang. Sabi ng NBI, posibleng madisbar ang kapapasalang na abogado. Tatanggalan ito ng lisensya pag napailan ito ng disbarment. Robbery, extortion, pwede rito, grave threat, pag-aaralan natin, pero tinitingnan ko na pwede rin itong pumasok sa estafa by other means. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News.